sinabi nila mas mabilis ang lower extremities kasi malaki ang mga muscle fibers niya. So, hopefully, ma-perfect natin kahit yung gross part lang niya or almost close to a perfect dito sa gross part na to. So, isa na lang muna natin sa gluteal. Identify pin structure, gluteus maximus. So, ganyan yan. Nagtatanong ba sila ng action dito? Dalawang question. Identify pin structure, give nerve supply. Ang nerve supply nito is inferior gluteal nerve. So, action nito, the hip extension. Ay, lateral rotation of the thigh. Right? oh, isa lang naman eh. Isa lang naman ang memorize nyo eh. So, pag inopen to, pag inopen yan, ganyan. Pag inopen to, ito is the gluteus medius. Gluteus medius. Huwag kayong ma-confuse. Pag binuksan pa ito, nakita nyo isang ganyan, pangalawang ganyan. Pag pininyin sa ilalim, gluteus minimus na siya. Okay? So pag nakita nyo isa lang yung nakaganyan, huwag kayong ma-confuse. Gluteus medius ang sasagutin ninyo. Ang key muscle sa gluteal region is the piriformis muscle. So ito yun, piriformis muscle. This is the piriformis muscle. Paano natin malalaman yung piriformis muscle? Merong lumalabas na sciatic nerve. Ito, lumalabas ang sciatic nerve, ito piriformis muscle. Kasi dito tayo magbe-base kung pag-identify nila lahat kayo. So dito muna ako sa kabila. Kunwari ito, di ba? Identify pin structure, piriformis muscle kasi dito na lumalabas yung sciatic nerve. So pag dito nakapin, identify pin structure, makikita mo piriformis muscle. After the piriformis muscle, may 1, 2, 3, 4. Si GS, OI, GI, tsaka si QF. Gemellus superior, obturator internus, gemellus inferior, tsaka si quadratus femoris. So kung ito identify pin structure, di ba sabi ko sa inyo nung first long exam, you do not identify the pin structure, you look at the relationship of the pin structure sa isa't isa para ma-identify nyo siya. So kung kunwari ito, identify pin structure. So ano to? Ito yung piriformis, identify pin structure, this is the piriformis muscle. So nakikita ninyo, dito sa ibaba, meron na lang isa. So if this is the quadratus femoris, ito ang gemellus inferior. Hindi yan si gemellus inferior. Ito si gemellus inferior eh. Ito si obturator internus. Pangit kasi ito, mas maganda yung kabila. Pero ang point ko lang, 1, 2, 3, 4, piriformis muscle. So kung ito yung nakapin, tingnan nyo, masyadong malaki dito, piriformis muscle ito, tapos meron pang muscle dito, quadratus femoris. Pag ito nakapin, nakita nyo, may isang muscle dito, may isang muscle dito, GSOI. Okay? Dito tayo sa kabila. Para mas maganda yung sa kabila. Excuse me, sorry. Ito, like ito. Diba? 1, 2, 3, 4. So pag nakapin to, minsan, gaganyanin nila yan. Gaganyanin nila yan para makita nyo yung distinction. So ang point ko lang, di ba? Identify pin structure. Nakita nyo lumalabas dito si sciatic nerve. So ito si piriformis muscle. Identify pin structure. Nakita nyo, ito si piriformis muscle. Medyo magulo, hindi ko maintindihan. Pero ito malaking to, ito yung last na nandito. So quadratus femoris to. Ito si gemellus inferior. Identify pin structure. Wala siyang distinction, no? Pero meron isa sa taas dito. So meron isa sa taas dito, piriformis muscle, gemellus superior, obturator internus. So ganun yung trick dyan. Ganun yung trick dyan. Pero kasi sa exam, gaganyanin nila yan, gaganyanin nila yan, gaganyanin nila yan. Para makita nyo yung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. GS, OI, GI, 1, 2, 3, 4 pala. So ito yung quadratus femoris. So ito yung piriformis muscle, ito yung quadratus femoris. The first and the last of the gluteal region. So in between nun may tatlo kayo. 1, 2, 3. Gemellus superior, obturator internus, gemellus inferior. So pag ito yung nakapin, tingnan nyo, ito yung katabi niya, wala na siyang maliit pa dito, gemellus inferior. Identify pin structure, wala na, quadratus femoris. Okay? So dito naman,
Gluteus maximus, gluteus medius. Pag inopen pa to, kahit ano pa dito, gluteus minimus. Wala nang ibang tatanong dito. Ang tinatanong lang dito, gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus. So, theoretically, kapag may paralysis dito, right gluteus medius, ang gluteus medius is nag-a-abduct ng hip. Nag-a-abduct ng hip. So, pag may paralysis dito sa left, supposedly, a-abduct niya tong ganyan, di ba? Pag may paralysis to sa left, babagsak itong right na to. Okay? So, ang manifestation is on the opposite side. If you have denervation o paralysis of the superior gluteal nerve that subserves the left gluteus medius sa Trendelenburg sign, pag pinaakyat niyo yung paang ganyan, babagsak. So the hip on the right will be lower. The ASIS, anterior superior iliac spine, will be lower in the right than the left. Okay? So, ano yung powerful hip extensor on climbing? On hip extensor itong ito. Pero pag nagka-climb ka, si gluteus maximus ang gumagana. When you climb up a stairs. So yun yung mga keywords doon. Mga keywords doon. So okay na tayo dito. Wala namang ibang tatanungin dito, yun lang. Yun lang. So ito mabilis ito. Identify tied structure. Sciatic nerve. Identify tied structure. Common peroneal nerve. Identify tied structure. Tibial nerve. So tibial nerve, dire-diretso siya sa baba. Dire-diretso siya sa baba. So ito pag sinara mo to, sa labas is the biceps femoris. The long head and the short head. So identify clamp, tight, pin structure, biceps femoris, long head. Identify pin structure, biceps femoris, short head. Correct niyo ako kung may mali ako ha. Hindi ako masyadong nag-review. So ito naman, on this side, so ito identify pin structure, biceps femoris, long head. Ito si short head. So dito, sa taas si semi-10. Ito si semi-10. Sa taas, ito si semi-10 to. Ito si semi-mem. Tama ba ako? Yes, sir. Basta nasa taas si semitendinosus, sa baba is semimembranosus. Hindi, adductor to. Adductor to. These are adductor muscles. So huwag kayo ma-confuse. Ito dapat is ida-dissect to. Yan. Identify pin structure, semitendinosus. Identify pin structure, semimembranosus. Nakita niyo itong tendon na to? Itong tendon na to is for this one. So dito, hiwalay to. Dapat. Hiwalay ito. Semi-10, semi-mem. Kasi si semi-mem, meron din siya dito sa gilid. So, semi-10, semi-mem. Tama ba ako? I-ano nyo nga? Semi-mem po. Mas medial ang semi-mem. Hindi, taas. Sa taas siya, sa taas. Sige, sa taas. Hindi mo nag-clear. Para you guys can see. Kasi kita naman. Ito kasi yun, ito, tsaka ito. Adductor to eh. So, semi-10, semi-mem. Apo yun. Ito kasi si semitendinosus sa taas. Ito si semimembranosus sa baba. Sige nga, in one case, ano mo. Liitan mo. Sige, iakyat mo pa. Akyat. Sige, baba. Baba. Sige, baba pa. Baba. Yung posterior side. Sige, baba. Baba. Yan. Sige, ibaba mo pa. Patingin. Baba. Ayan, wait lang. Taas. Yan.
Itaas mo konti. Taas. Hindi, baba. Sorry ah. Dahan. Baba. Stop. Ayan si semi-mem mo. Naka-iscal to velocity. So sa medial siya. Semi-10, semi-mem. Sige, iakyat mo ngayon. Akyat. Yan daw, yan. Nasaan si seminosus? Sa taas. Sa baba yung semimembranosus. So sa taas si semitendinosus. Pag ito nakaganyan, ito si semitendinosus, ito si semimembranosus. Ang hirap lang siyang tingnan dito sa baba. Pero di si semitendinosus, si semimembranosus. So ito nakadikitol dito. Nasaan to? Sinong katuloy nito? Saan ang katuloy nito? Wala. Parang ito. Okay yan. Okay, nakaganyan kasi siya. Di ba biceps tayo, lateral. Biceps. The long head. This is the long head. Yung ilalim is the short head. So ito yung gitna, medial. Semitendinosus. Ayun sinasabi ko sa'yo, pag ginanyan siya, semimembranosus. Kaya ako naguluhan kasi nandito siya. Ayan o, semitendinosus, semimembranosus sa ilalim. Ito kasi ay adductor magnus. So pag ginanyan nila yan, tingnan nyo ha, binuksan nila to. Pag ganyan na yung itsura niyan, may fan na dito, adductor magnus na. Kasi ito ang adductor hiatus. Ito yung adductor hiatus. Nasaan yung camera? Okay. Ito yung adductor hiatus. Hold on, sir. Okay? Which one, sir? This one, adductor hiatus. Identify pin space. Identify pin space, adductor hiatus. Pero identify pin structure ang sasagutin nyo. So be careful with the question. This might be the one pin, pero identify pin space ang tanong. Iisa lang ang space dito, adductor hiatus. O kaya, where does the tight structure pass through? Adductor canal. Adductor canal. Kasi sa ilalim nito, magnus na to is adductor canal. Nagets nyo? So ulitin natin ha. So yun na-confuse ako kanina. Ito rin siya. So yan. Ito ay dito. Nasaan ang connection nito? Dito yan sa gitna. Dito yan. So ito ang supposedly ang semitendinosus. Ito ang semimembranosus. So ito ano to? Hindi ko alam. Kasi dito siya nakadugtong oh. Ayan siya oh. So what is this? Meron pa dito sa taas na nawala na siya. Basta semi-10, semimembranosus. Okay, nagets nyo? Yan, ito titignan nyo yan oh. Yan, ito oh, semi-10, semimembranosus, semitendinosus, semimembranosus, adductor magnus. Ito ang gracilis. Check nyo ha, baka akalain niyo ay semitendinosus. Pero pag identify tight structure o pin structure, tingnan nyo galing dito papunta dito sa inguinal. Gracilis muscle to. Gracilis muscle to. Okay? Gets nyo? Tapos ulitin natin, identify. Minsan maglalagay na lang sila ng paper dito. Identify the space where paper is placed. Yan, kunyari yan yung paper. Adductor hiatus. Kasi beyond the adductor hiatus, yung femoral artery nyo magiging popliteal artery. Si popliteal artery magiging tibial artery beyond the popliteus muscle. Theoreticals na yon. Okay? Ano pa bang ma-identify dito? Tibial nerve, common peroneal nerve. Nakita pa yan. Popliteal nerve, yes. Mayroon bang popliteal nerve? Wala. Meron. Meron bang popliteal nerve? Alam ko wala po. Wala. Niluluto tayo ni Dayaw. Niluluto tayo ni Dayaw. Walang popliteal nerve. Sciatic nerve, pag nag-branch sa sciatic nerve, magiging tibial nerve. Si tibial nerve, dadaan siya kay popliteal fossa.
So si popliteal fossa is bordered medially, superomedially by the semi-tense cement, superolaterally by the biceps femoris, inferolaterally sa labas, lateral head of the gastrocnemius. So pag identify pin structure, be specific, lateral head of gastrocnemius. Identify pin structure, be specific, lateral medial head of the gastrocnemius. Okay? Identify pin structure, Achilles tendon. Be careful ha. Ito, pinipin nila to. Tendon of Achilles, Achilles tendon ito. Okay? Pag ito ang pinin nila, itong buo nila, gastrocnemius. Nung pag-tendon, hindi nila, tinatawag mo. Usually, pinipin nila yan. Pinipin. Pwede itong ipin eh. Ang tinatali lang nila usually ay nerve, arteries and veins. Usually ha, baka magbago sa batch ninyo. Baka magbago sa batch ninyo. Ang point ko lang, ang popliteal fossa ay diamond shape siya, bordered inferolaterally by the lateral head of the gastrocnemius, inferomedially by the medial head of the gastrocnemius. So identify pin structure, medial head of the gastrocnemius. Identify pin structure, lateral head of the gastrocnemius. So dito, identify space where paper is placed. Gagawa talaga sila ng diamond shape. They'll just put the paper here. Wala nang ibang space doon. Wala na kayong ibang sasagutin. Popliteal fossa ang sasagutin ninyo. Be careful with the questions. If it's a space na tinatanong, it's a fossa, foramen, opening, hiatus, yun yung isasagot ninyo. So check nyo. Check nyo yung question. You might know everything pero lilituhin kayo sa questions. Baka lituhin lang kayo sa questions. So dito sa popliteal fossa, meron tayo, di ba, nakaganon. NVA. PVA and NVA. Tibial nerve, popliteal vein, popliteal artery. So kunwari ito. Yan, kunwari ito. Identify pin tight structure, sciatic nerve. Identify tight structure, common peroneal nerve, papunta dito. Common peroneal nerve. Identify pin o tight structure, tibial nerve. Identify tight structure. Check nyo muna maigi. Tibial nerve. Tingnan nyo to, saan to galing? Galing dito. Nasa taas, ito. Nasa baba. Ito, identify tight structure. At kung makikita nyo itsura nito, malambot. Ito sa ilalim ay mas matigas. So, NVA. Tibial nerve, popliteal vein, popliteal artery. Ito. Popliteal artery. So, kung dito nila tinay, it's popliteal artery na. Ganyan yung position niya, no? Ganyan. NVA. Dito naman, NVA. Nagets nyo? NV, tibial nerve, popliteal vein, popliteal artery. So, ito yung hiatus. This is the popliteal artery na. Nasa ilalim siya. NVA. Okay? So, baba tayo sa baba. Triceps surae ay triceps surae. Minsan tatanong nila, the tight or the pin structure is collectively termed as what? Hamstring. Hamstring. Yung sa harap ay quadriceps femoris. Check nyo maigi. Baka ito lang yung pin na to. Eh, nag-aral ako na maigi. Just easy peasy. Mabilis lang siya. Biceps femoris ang sagot. Pero ang question, the pin structure is collectively termed as hamstrings, likod hamstrings. Okay? Sa baba, you have your triceps surae. Ang triceps surae is composed of your gastrocnemius, yung soleus, saka yung plantaris muscle. So, identify. Nagmamadali ako kasi hanggang 5 lang to, di ba? Mag-extend ba kayo? 5 lang. Bawal no. Kasi sana yung nagahan natin. Identify pin structure, gastrocnemius. Identify pin structure, medial head of the gastrocnemius. Identify pin structure, lateral head of the gastrocnemius. Identify pin structure or tight structure, tendon of Achilles. Achilles tendon. Bahala kayo. Pag binuksan ito, identify soleus. Tingnan nyo kaagad ha. Nakita nyo yung difference ng gastrocnemius. Gaganyanin niya yan. This is the soleus muscle. The soleus muscle. Pero pag binuksan pa nila yan further, which is hindi naman to
Ang plantaris is where? On the medial side, on the lateral side? Yan. Kasi hindi to well dissected eh. Plantaris. Remember it. This is the Lateral. this is the plantaris muscle oh. This small one. This small one, lateral. Plantaris muscle. So gastrocnemius medial head, gastrocnemius lateral head. If you open this one, this is the soleus muscle. Identify tight structure. Sabi ni Dr. Domingo, ang tinatay lang nila ay vessels, hindi. Pero maliit na kasi to, baka tinay nila to. Check nyo kung saan siya. Tendon na to. This is the plantaris muscle. Identify pin structure, medyo magulo na to. Hindi ko talaga siya maintindihan. Ang sasagot ko dito, popliteus muscle, kasi nasa medial side siya. Di ba? Popliteus na to. Ito, pag hinubaran mo to, this is the popliteus muscle. Yan o. Yun siya o. Nakaganon. Yes. Gets? You pasok here. You enter here. So, wala kang ibang identify dito except the popliteus muscle. If this is the popliteus muscle, going beyond the popliteus muscle, this is already your, no, the vessel is popliteal tibial artery. Si tibial artery, di ba, pupunta sa taas, magiging anterior tibial, sa likod ay posterior tibial. Ayan, sige, tiyan ka. So ulitin natin dito ah. Dito ay tabang ganyan. 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 So this is the lateral head of the gastrocnemius, medial head of the gastrocnemius, the whole gastrocnemius, the Achilles tendon. Pag inopen natin to, this is the soleus. On the lateral side, makikita nyo itong maliit. Pero kung papa-identify nila yan sa inyo, bubuksan nila yan para makita nyo ito. This is the plantaris muscle sa lateral side. Sa gitna, ito. Ayan. Popliteus. Nawala yung popliteus dito. This is nakaganon kasi yung popliteus eh. Ito, this is the popliteus. Sa baba paakyat, sa baba paakyat. Hindi, pag ganyan siya. Actually, good. All fascia that do that. Oh, so Pero lateral ang that's it. direction. Here, Medial. You know, paakyat nga, paakyat siya. This is not the popliteus. This is the popliteus. Mas maganda dito. Ito, pag gitna, paakyat to. This is the popliteus muscle. Ito, identify, ito, kita nyo, ito yung fiber, pababa na siya. Oh. Ito yung popliteus muscle nyo, ito yung paakyat. Nagets? Ito, dito na to, dire-diretso na to. Oh. Ito yung fiber. So, this is the popliteus. Manipis lang si popliteus muscle. Ito siya. Ito, napunit na. This is the popliteus muscle. Ito, yan, pag ganyan. Going beyond the popliteus muscle, di ba? This is the popliteal fossa, NVA. So identify tight structure, this is the popliteal artery. Identify tight structure, this is the popliteal vein. Identify tight structure, this is already your beyond the popliteus. Ito kasi nakaganyan kasi siya dapat eh. Yan. Tibial. Posterior tibial. Posterior tibial. This is the posterior tibial artery. So sa posterior tibial artery meron tayong dalawa. Going gitna is the posterior tibial artery. On the lateral side is the tibular artery. So ito yung tibial artery, oh, posterior tibial. Nakita nyo to? Ito papunta dito sa pinky. Pinky ba yan? Ito ay tibular artery. Tingnan nyo, identify tight structure. Ito, kunwari ito, identify tight structure. Saan ba to galing? Dito galing sa taas.
di galing sa taas, galing sa popliteal artery. Makikita nyo? Kita? So ito yung nakatay. Tingnan ko kung saan siya galing. Ito, galing siya dito. Nakita nyo yung bifurcation dito, 1 tsaka 2. So identify tight structure. Meron siyang katabi dito. So ito galing dito kay popliteal artery. Papunta siya sa big E. So this is the posterior tibial artery. Identify tight structure. Ito, identify tight structure. Nakita nyo galing siya dito sa taas. Ito, galing siya dito sa taas kay popliteal artery. Tapos may katabi siya dito. Papunta siya sa pinky. So dito si fibular artery. Navigets? Yung ito ay si posterior tibial artery. The whole is posterior tibial artery. Tapos kung itong view na to at ito ang pina-identify, ito. 'Di ba? Ang sabi natin si popliteal artery, may posterior tibial artery at saka anterior tibial artery. So ito ay si anterior tibial artery. Papunta siya sa harap. Ito siya. Kung ganitong view ang ibinigay sa inyo at ito yung kinalamp, identify clamp structure. Ito, may branch dito, may branch papunta sa harap. Ito siya, anterior tibial artery. Kasi lilituhin yan kayo eh. So ito, posterior tibial artery. Ito ay anterior tibial artery. Ito ay posterior tibial artery. Ito ay posterior tibial artery. Ito ay fibular artery. Check nyo ha, mahirap kasing i-identify ang vein dito. Pero venae comitatus, di ba? 1 artery, 2 vein. Pag itong malaki ang nakatay, artery. Pero pag maliit, yung itim, vein. Okay, makita ba natin to dito? Ang pangit ng dissection dito. Pero dito nyo kasi makikita yung popliteus. If it goes beyond the popliteus, it's posterior tibial artery. Nakuha mo naman, no? Ano pa mo ma-identify dito? Sa muscle. Ano pa bang muscle sa posterior tibial at saka flexor digitorum longus? Yun lang dalawa, di ba? Flexor digitorum at flexor hallucis longus. So si flexor hallucis longus ay nasaan? Nasa medial or nasa lateral? Medial. So ito, nasaan? Pag tinanggal natin si soleus, ano yung makikita? Hindi, baba. Taas. Yan. Tibialis posterior ay nasa lateral. So ito ang tibialis posterior. Nasa medial ba? Tibialis Tapos yung gitna niya ay flexor digitorum. Ay, hindi. Sa... Si flexor hallucis longus pala muna. Gusto. Hallucis, tibialis, tapos... Hallucis, pinakamundo. This is the, pag tinanggal mo si soleus, this is the flexor hallucis longus. This is the tibialis posterior. Tapos yung dito, sa medial side is the flexor digitorum longus. Wala si digitorum longus dito. Pangit dito. Ito. This is the Digitorum is not. baba. Taas. Si popliteus ay nasa medial, no? Ay nasa lateral. O lateral. Ano yung muscle sa baba ni popliteus? Flexor digitorum longus ito. Nasa lateral. This is the flexor digitorum longus. Digitorum si... This is the flexor. This is the tibialis posterior. So ganito yan. This is the flexor. Yung unang tanggal ng muscle, flexor digitorum longus. Ito ay tibialis posterior. At yung sa gilid, ito ang flexor hallucis. Flexor hallucis longus. So maliit lang siya. Ito siya, oh. Yan. Tinanggal natin si gastrocsoleus. Ito siya. Right leg ko.
sa lateral side, flexor digitorum longus. Ito si flexor hallucis longus. Pag binuksan nyo siya, ito si tibialis posterior. Gets? Gets? Oo, na-gets na. Ito kasi siya. Huwag natin bubuksan. Huwag natin buksan. Buksan lang natin si gastrosoleus. So pag binuksan natin si gastrosoleus sa lateral side, flexor digitorum longus. Yung ito ay si flexor digitorum. Ito. Flexor digitorum longus. Nasaan na si ano? Posterior, tibialis posterior. Hindi po si... Nawala si tibialis posterior. Ang gulo nito, mas maganda to. Hindi po sa ilalim. Ito kasi si peroneus longus, peroneus brevis. Nandito sa lateral compartment eh. So itong view, huwag niyong papakialaman to. Kasi ito, nasa lateral siya. Itong lateral. Ito ay si fibularis longus. Ito ay si fibularis brevis. Fibularis longus yung nasa labas, fibularis brevis ang nasa loob. So pag binuksan nyo nga ito si flexor digitorum longus. Sa ilalim si tibialis posterior. Dito sa side na naputol na ito siya, si flex hallucis, which is ito siya. Ayan, ito siya. 'Di ba sa lateral side? Ito si flexor digitorum longus. Ito si flexor hallucis longus. Medial siya. Yan, sa medial. Flexor hallucis longus. Ito si tibialis posterior. Okay? Nag-gets nyo? Okay, malilito. Basta nakaganyan siya. Ano ba dito? Tatanong mo sila. Oo, layers. Layers yan. So ito ay plantar aponeurosis. The first layer is plantar aponeurosis. Yan. Plantar aponeurosis. Nakikita nyo naman yung... Hindi ko kabisado yung paa. Hindi ko kabisado yung paa. Basta itong side na to ito ang fibularis longus, fibularis brevis. Importante dito nagtatay sila sa gitna. Ito, tinatay nila to. Tinatay nila yan. Ito. This is the tom. This is the dick. And I can't see it. Sorry. saan na si Harry? Tom, Dick and Harry. Si Tom, Dick and Harry. Si Tom, tibialis posterior, ay nasa harap, papunta sa likod. Tama ba ako? Correct me. Yung mga nakapag-aral, correct me ha. Tom, Dick, and Harry. So, tibialis posterior, flexor digitorum, longus, hindi, yung end. Artery vein yun eh. And tibial artery nerve saka vein. Tapos Tom, Dick and Harry, flexor hallucis longus. Sige yan, hindi mga. Hindi kayo na kay ano. Friends pa ayos. Ayan, yan. Wala si Harry. Ito siya oh. Tom, identify tight structure. This is a tibialis posterior. Identify tight structure, Tom, Dick. Flexor digitorum longus. Ayan siya oh. Flexor digitorum longus. Kasi nagko-cross nga sila. Harry. Process at Hindi eh. Ito si hallucis eh. Tingnan nga natin. Tingnan mo ulit. Naguluhan na ako. Lateral to I mean, medial pa. Ito kasi si digitorum longus oh. Ito. Ito si digitorum longus. Itong flexor hallucis to eh. Ito hallucis to eh. Masal lang, masal.
Apa po? Sama. Ito lang. Pinaka-lateral yung at saka pinaka-medial yung tibialis posterior. Pinaka-medial, Tibialis posterior. tapos digitorum, Tapos digitorum. Tama na po. Tapos digitorum tapos hallucis. pero pag sinundan kasi natin dito, nag-iiba siya. Doon sa inaral natin. Kasi yung inaral natin, sabi natin, pag tinanggal si gastrocnemius, this is the flexor digitorum longus. Yun yung sabi natin, sa lateral side, di ba? Dapat sa lateral. Kasi hallucis pala to, hallucis. dapat lateral. Hallucis. Si digitorum longus ay nasa medial. Okay, tama na ako. Tama na ako. Tibialis posterior. So sa medial, flexor hallucis longus to sa lateral. Patingin nga ulit sa taas. Medial. Lateral, medial to lateral. O mali eh. Lateral to. O tama, ulitin natin. Huwag kayong maguluhan. Lateral is hallucis. Sa medial is si flexor digitorum longus. Erase. Ulitin natin. Tama na. Right leg yan. Oo. Ito. Medial. Right leg siya. Sige, ito tayo. Nandito yung... Sorry, minamadali ko kasi hanggang 5 lang tayo dito. Which is weird kasi nasa video si Tom. So si lateral, si hallucis ay nasa lateral. Ibaliktad natin siya. So gastrocnemius, if you open this one, this is the soleus. And if you open this one, sa lateral, this is the flexor hallucis longus. Pag binuksan nyo to, ito si tibialis posterior. At ito ay si flexor digitorum longus. Mali kami kasi nakalapit dahil. So tingnan nyo to ha. Yung position niya. Ang sabi natin, di ba, pag sa lateral side, si flexor hallucis longus. Pag binuksan natin, si tibialis posterior. At dito sa side na to, ito ay si flexor digitorum longus. So tingnan natin ha, yung Tom, Dick, and Harry. Flexor digitorum longus. Tom, Dick, hindi. Dik muna. Yan, ganyan siya. Yan, nakaganyan kasi siya. Tom. Ito siya. Tibialis posterior. Oh, tama. Ganito kasi siya. Tom, Dick, and Harry. Si Harry nasa likod. Hindi na makikita si Harry dito. So ito siya. Most medial is the Tom. Dick. Ayan oh, ito yung gets? Ito yan oh. Ito yung may lalabas dito sa Tom, Dick, and Harry. Do not answer a vein. Oo, answer a nerve and answer an artery. No filming. Isa lang mag-film. Sorry ah. Isa lang mag-film. Pasensya na. Nagkukusa ako dito. This is for me. Pasensya na. Baka may mali ako masabi. Do not quote me. So ito yan, tinatay nila. Tom, Dick, artery, ito, and ito yung nerve. Oh. Si Harry, hindi makita si Harry. So ito siya. Tom, Dick. Basta aayusin nila yan. Na in such a way, Tom, Dick, and ayan o, nerve oh. Tibial, posterior tibial nerve. And Harry. Si Harry nasa likod, hindi na siya talaga makita. Okay? Nagets nyo? Sana hindi kayo nalito. Yeah, kasi Dito sa doon tayo sa sa foot. Sorry guys ha. No, it's I not. forgot to tell you. Ha? Dok naman. Oo. So
So first layer is the identify plantar aponeurosis. Sige, next, up, baba. Baba. Yan, pag binuksan nila yan, flexor digitorum brevis kagad ang makikita. So pag binuksan nyo to, this is the flexor digitorum brevis. Actually, this is the flexor digitorum brevis already. Ayan yung muscle, oh. So wala na yung plantar aponeurosis dito. This is already the flexor digitorum brevis. Kasi nakita nyo, may muscle fiber na. Pag pina-identify nila to at walang muscle fiber, plantar aponeurosis. Pero pag ito yung pina-identify, nakita nyo to, may muscle fiber na, this is the flexor digitorum brevis. So you open this one, ito na yung makikita nyo. Sige, down. Oh, sobra. Up. Yan ay makikita niyo. So, ito na yan. Ito. Ito ay flexor digitorum longus. Itong puting ito. Yeah, I should bring up my Ito ang flexor digitorum brevis. Pag binuksan niyo ito, ito na yung flexor digitorum longus. Na tendon. Ewan na So, iakit mo ulit. Christian. Sa second layer, yan. Sa second layer, di ba? Ito ang flexor digitorum brevis. Dito sa pinky side, anong meron sa pinky side? Ang abductor pollitor digiti minimi. Yung sa gitna ni abductor digiti minimi, flexor. So nag-get ito. Tanggal na yung aponeurosis niya. Identify thin structure. This is the flexor digitorum brevis. Ayan o dito. So pag dito sa side na to, sa pinky side, itong pining niya sa side na to, abductor digiti minimi. Pero pag pining niya dito sa loob, flexor digiti minimi. Brevis. Flexor digiti minimi brevis. So dito naman sa gitna naman ito, itong mahabang to, ito ay abductor hallucis muscle. Abductor hallucis muscle. Ano to? What is this? Okay, this is the abductor pollicis muscle. Sa side na yon. Sakit na ng mata ko. Nagets ito. This is the abductor hallucis muscle. Ito, buo. Ito. This is the abductor hallucis muscle. Okay? Tapos bubuksan ulit nila yan. Sige, up, down. Actually, makikita nyo talaga yung ganyang itsura. Ganyang itsura. Makikita nyo yan. Parang ito. Nakita nyo to, di ba? This is the flexor hallucis longus. So, sa ilalim ni flexor hallucis longus is the quadratus plantae. So, ito yung pipi nila. This is the flexor hallucis longus. Sa ilalim ni flexor hallucis longus, pag nakita nyo tong inangat ito, sa ilalim nun is the quadratus plantae. Quadratus plantae. Okay? Saan makuha ninyo? Doon tayo sa anterior. May anong oras na? 4:35. Minamadali ko talaga. Sa anterior. Hindi. Dito tayo. Hindi ko memorize to. Deep na. Oo. I love you. I love. Ano? Sisig yun eh, sabi ni Drines eh. I love sisig, sabi ni Drines. Can I stand on the chair? Yes, pwede ba? Do you want me to hold this here? That's okay. Latissimus dorsi, tapos na, no? Tapos na po. Thoracolumbar fascia, tapos na, no? Hindi na pinapa-identify ulit. Ang tip dyan is aralin nyo kung ano yung checklist dun sa manual. Yun lang yung mga lalabas at this time. So do not answer a thoracodorsal fascia anymore if it's not asked on the LE, on the learning objective. Do not answer a latissimus dorsi anymore dahil tapos na, unless dito sa bago ninyo ay tinatanong pa rin. So pag binuksan siya, I love Sharon. Sorry, I love Sharon sa amin. I love Sharon. So depende na yan kung saan merong thoracis, lumborum, tsaka cervicis. Kapag nandito, cervicis. Pag nandito, thoracis. Pag nandito, lumborum.
lumbar, thorax, cervices. Tingnan nyo kung sino yung walang cervices. Ito, si iliocostalis, wala siyang cervices. Okay, si thoracis lang. Identify clamp structure, iliocostalis thoracis. Identify clamp structure, iliocostalis lumborum. Identify clamp structure, I love longissimus thoracis, longissimus lumborum. Tama ba ako? Kailangan yung specific na service. Oo. Meron silang tinatanong dito, binubuksan talaga nila dito. Ano ba yung mga structure dito sa loob? Rotifidus. Rotatory. Tinatanong nila yun. Kasi binubuksan talaga nila. Ang point ko lang, pag binuksan nila yon, do not answer I love Sharon. Rotifidus or rotatores ang sagot. Okay? Para matanggal na yung chance na magkakamali tayo. Matanggal na yung chance na magkakamali tayo. So ito ay, ano to? Spilinius ba? Hindi ba ito levator scapulae? Tama mo. So pag tinanggal mo to, Okay. Oops. iharap nyo dito sa akin yung laptop. Sa head nila, yan. Sige. Akyat. Ang pangit nito. Akyat. Yan. So the una is splenius capitis, splenius cervicis. Hindi to splenius, semispinalis to. I love Sharon. Iliocostalis, longissimus, semispinalis. Kasi si spinalis ay nasa taas. Tama, spinalis pala to. Spinalis pala to. Semispinalis to. This is splenius. Linus tapos So si splenius yung unang muscle. Yung unang muscle. wala dito. Ito ay rhomboid to eh. Matas Linus. Rhomboid. Do not answer na rhomboid muscle na kasi tapos na siya. Tapos na siya. So, dito, this is the splenius capitis. Splenius capitis. Nasaan ang kadugtong nito? Ano ang gulo nito yun? Saan ang maganda? Sige. Basta kita niya no? Hindi pa siya tinatanggal. Hindi pa siya tinatanggal. So siya yung unang muscle. So splenius capitis. Pag dito yung continuation nito, cervicis na siya. Pag ito splenius capitis, splenius cervicis. Pag binuksan na siya, semispinalis na. Ito si semispinalis. Semispinalis. Hindi ba ito levator scapulae pa? Hindi ba ito levator scapulae? Iakyat mo nga. Sige, akyat. Wait, sige. Tama. Hindi. Splenius siya. So, ito yung unang muscle is splenius. Splenius capitis. Pag tindire-diretso dito, splenius cervicis. Splenius capitis, splenius cervicis. Pag binuksan na to, ito na yung si semispinalis. Semispinalis. Capitis. Pag nasa taas, capitis. Kapot. Sige, baba. Yan. Tapos kailangan mabuksan ito bago nyo makita si mga triangle. Ito na siya. Pero mahirap siya. Pero nakita nyo to? Nakita nyo to? So ito palabas. Okay. Ito palabas. Ito gitna oh. Gitna siya at nasa ibaba siya. Yan ay si rectus capitis posterior major. Ito yan, rectus capitis posterior major. Tapos ito yung isa. Yan. Pangit kasi dito. Pero pag may nilagay na papel dito, identify space where paper is placed. Suboccipital triangle. Suboccipital triangle. Warak-warak na kasi dito. Pero may lalabas yan dyan. Kung ito ang rectus capitis, yung gitna nun ay minor. Which is hindi nakita dito.
Hindi na siya kita dito. Hindi na siya kita dito. Sorry akong nako-confuse kayo. Huwag niyo i-confuse sa sarili niyo. Dinadagdagan ko lang. Maghanap na tayo. At baba. Baba. Sino ka? Narinis. Diba? I love. Ito si Love. Si Sharon yung nasa loob. I love Sharon. Ayan o. 1, 2, 3. Malaki yung spinalis niya. Malaki yung spinalis niya. So, splenius. Ito ang splenius. Ito ang splenius. Capitis. Splenius capitis. So, pag Mali ko yan sa vlog ko. Walang kapitis yung sila. May video mo ba? rhomboids. You have to remove the rhomboids first. So, ito ang splenius. Splenius capitis sa taas, splenius cervicis sa baba. Pag tinanggal nyo pa to sa gitna, itong gitna, siwala ito. This is the semispinalis. This is the splenius. This is the semispinalis. Ano man differentiate? Tanggalin mo dapat. Nakaganyan siya. Yung Si direction ng fibers. si splenius nakaganyan. Semispinalis. Sa gitna si semispinalis. So you have to remove the splenius for you to be able to see the semispinalis. Though warak dito, hindi na natin makita. Ang makikita natin dito, yung suboccipital triangle. So ito yung gitna, ito yung triangle. This is the rectus posterior, rectus capitis posterior major. So kung ito yung rectus capitis posterior major, itong ibaba na to, ito ang obliquus capitis inferior. Ito ang obliquus capitis superior. So kung ito ang rectus capitis posterior major, ito yung minor. Basta makikita niyo yan eh. Ito nakaganyan siya. Kung may muscle silang pinin dito at hindi yun, minor ang sagutin ninyo. So maging imaginative lang kayo. Maging imaginative lang kayo. So ito yung suboccipital triangle. Kung ito ang rectus capitis posterior major, malamang ito ang rectus capitis posterior minor. Pero pinin ko lang siya kung saan. Kasi yung kabila niya nakaganyan siya. Nakaganyan siya. So yung gitna nun ay minor. Gets nyo? Basta kung ito ang pinin niya, ito ang major. Obliquus capitis inferior, obliquus capitis superior. Identify space where paper is placed. Suboccipital triangle. Okay? You study it in such a way na maging imaginative kayo. Kasi ito malinaw na to sa ibang cadaver, baka malabo, basta alam nyo, makikita niyo yung triangle na yan. Pero hindi ito yung pinin, may pinin dito. Wala namang ibang structure dito. Kung ito ay major, ito ay minor. Okay? Yun lang itatanungin dyan. Ano galit, guys? Ito, tatanungin din yan. Serratus posterior superior. Kasali siya, di ba, sa lecture? Pero wala siya sa manual. Wala siya sa manual? Oy, kung wala siya sa manual, pwede pa rin. Pero first LE ba yan? Serratus posterior superior? First LE ba yan? First LE daw. First LE. Pero nasa lecture siya. Nasa lecture siya kasi sa mga. O basta, pag may pinin dito, identify pin structure, serratus posterior superior. Siya lang titingnan. Pag may pinin dito, ayan o. So, labas, pataas, nakaganyan siya. Nakaganyan siya. Okay? Pag ito pinin, huwag na kayong sasagot ng rhomboid major, rhomboid minor. Masasagot yung serratus posterior, superior. Pag may ito, nakaganyan, serratus posterior, inferior. Pero hindi siya kasi kita dito eh. Kailangan Easy. Easy. Nanginig yung video. oh, di ba? You have, tama. You have to remove the serratus posterior, inferior para makita mo yung whole length. Yung whole length ng erector spinae muscle.
So ang point ko lang dito, pag may nakita kayong muscle dito at hindi naman ito serratus posterior, inferior. Pero pina-identify ba for the third LE? May second LE? Hindi na. Hindi kasama. O, wag niyo nang guluhin. Hindi na. Basta wag niyo aanswerin yung mga hindi pinapahanap na nandoon sa manual. Okay? Dok, I think hindi nila pinahanap kasi si Doc Flip last time tsaka si Doc Delfa. Masyado kasing manipis na si Serratus posterior. So hindi na nila pinahanap. Oh, ito yung serratus posterior superior. Oh. Ito siya. Serratus posterior superior. Okay? Ano pa ba? Anterior. Mabilis na sa anterior. Mabilis na sa anterior. Kung sa likod ay NVA, yung dito, VAN. Van. Femoral vein, femoral artery, femoral nerve. I-check yung maigi. Marami pa rin kasing nagkakamali doon. Nasa anterior. I mean, I thought. Yan, di ba meron kang dito, pag may tinay dito, na ganito ang position, ito ang tinay, ang sasagutin nyo, inguinal ligament. Kasi wala nang inguinal ligament dito eh. Ito, itatay ko to. Ayan. Ito, identify clamp structure. Hindi nyo talaga siya ma-identify, pero nakita nyo yung pipe, yung direksyon niya ipapunta sa gitna. Inguinal ligament ang sasagutin nyo. Kasi beyond the inguinal ligament, yun na yung pag-aaralin natin. Okay? Kasama kasi si inguinal ligament doon sa lecture. Yan. Ayan na. Pakita mo yung inguinal ligament. Tanggalin nyo, i-X nyo yan. Sige, baba, pinakababa. Sige, papunta kayo sa lower X. Doon ka sa baba. Nasa thorax ka eh. Pero yan, yung inguinal ligament, yan. So ito yon, ito lang, pag ito, kung ano man ang nakatay dito, nakaganyan, nakita nyo pag gano'n, inguinal ligament ang sasagutin nyo. So ito ay identify clamp structure. This is the one joint above, wait lang, usog ka iha. Pagalawin mo ko. One joint above, one joint below, galing dito, papunta dito. This is the sartorius muscle. Ito ay yung sa gitna, this is the dito. This is the gracilis muscle. Gracilis muscle, sartorius muscle, gracilis muscle. So identify tensor fascia lata, identify iliotibial band. So iba ang tensor fascia, ibang iliotibial. Ang tensor fascia ay muscle. May muscle fiber. So ito ay iliotibial tract o iliotibial band. So mag-ingat kayo. Yan, nakaganyan yan. Identify tight structure, ay pin structure, ito lang yon. Ito ang tensor fascia lata. Identify pin structure, iliotibial band o iliotibial tract. So ito rin siya. This is the tensor fascia lata. Muscle siya, hindi ko na makapa dito. Okay? So pag inopen nyo to, identify pin structure, this is the rectus femoris. Identify pin structure na sa kalabas, vastus lateralis, vastus intermedius, vastus medialis. So lateralis, intermedius, medialis. Okay? Dito ko na lang Erin. Hindi makita ni Erin. Dito makikita. Okay, nakikita niyo ba? Sorry. Mas kita dyan. So ito ang adductor longus. Sa ilalim is the adductor magnus na nakikita din sa likod. Adductor magnus. So pag inopen natin to, on the lateral side, ito, identify pin structure, pectineus. Hindi, ang pectineus ay nasa medial. Iliopsoas muscle to. Iliopsoas muscle.
Pag nasa gitna, pag may pinin dito at muscle, pectineus ang sasagutin nyo. Wala nang iba. This is iliopsoas. If winarak nila yan, kasi di ba meron pang psoas major, psoas minor. I-ano na lang, iliopsoas na lang ang sagutin ninyo. Sa labas, identify pin structure. This is the iliopsoas muscle. Sa gitna, ito. Nakita mo yung yan. Identify pin structure. This is the pectineus muscle. Identify pin structure. This is the adductor longus. Nakita niyo yung ito yung hate. Alis. Ito yung may muscle dito. Identify sa labas, identify pin structure, muscle fiber, pectineus. Iliopsoas pala, iliopsoas. Identify pin structure, pectineus kasi kita mo yung ito, hiwalay siya dito. So this is the adductor longus. Pag inopen mo to, it's the adductor magnus na. Hindi naman nila tinatanong adductor minimus. They don't ask the adductor minimus. Ito marami nagkakamali dito. So tingnan nyo ng maigi. Dito sobrang marami nagkakamali. Diba? Dito, ito ang inguinal ligament. So pag ganyan siya. Sa ibaba niyan, lahat na femoral. Identify space where paper is placed, femoral triangle. Identify clamp structure, nakita nyo, itim, femoral vein. Identify clamp structure, vein, artery. Kasi si artery merong pababa, femoral artery, ito ang deep femoral artery. Deep femoral artery. Yan. Femoral artery, pababa, this is the deep femoral artery. Papasok siya sa loob. So, si femoral nerve ay warak na dito, hindi nakita. At supposedly, ito ay ayan, si femoral nerve. This one. Kita ba dito? Ito, si femoral nerve. A. Ito, si femoral nerve. N, ito, yan. Femoral nerve. I-check nyo ha. Marami kasi nagkakamali pa rin talaga dito. This is the A, N. Yan si femoral nerve. So, obturator nerve, they don't ask na dito kasi mahirap siyang hanapin. Ito, tibialis anterior. Ito, extensor hallucis longus. Ito, extensor digitorum longus. So, mabilis lang talaga dito. As in, outright lang siya. Tingnan nyo lang. Ito yung nakapin. Tingnan nyo dito, tibialis anterior. Ito yung nakapin. Follow nyo. This is the hallucis longus. Ito ang digitorum longus. Ito ang Fibrillaris longus. no, this is not this is the tertius. Tertius. Fibrillaris tertius. Kasi si peroneus longus ay on the side. Parang dito siya. So ito ay tertius ha. Peroneus tertius. Ito ang fibrillaris longus. Ito ang fibrillaris longus. Ito ang fibrillaris brevis. So what about dorsalis pedis? What? Dorsalis pedis. Ito, identify pin structure. Theoretically, it would be as the only intrinsic muscle at the dorsum of the foot. Extensor digitorum brevis. So ito, identify pin structure. Theoretically, it is the only intrinsic muscle found at the dorsum of the foot. Extensor digitorum brevis. So yun lang yung muscle dito sa dorsum ng foot. The only muscle at the
The only intrinsic muscle at the dorsum, ibig sabihin ng intrinsic, ang attachment at saka ang origin at ang insertion ay nasa foot lang siya. Nasa foot lang siya. So ulitin natin, ito ay follow niyo yung muscle kung saan siya papunta. Tibialis anterior. Ito nasa ilalim sa extensor hallucis longus. Ito yung extensor digitorum longus. Ito ang peroneus tertius. Fibularis, panahon kasi namin it's peroneus tertius. Tapos yung sa gilid, yung sa side, ito yung fibularis longus, fibularis brevis. They'll open this one kasi dito pwedeng mag-identify ng anterior tibial artery and vein. Pag meron kang artery nandito na kinalam, dorsalis pedis arteriole. Aralin niyo yung paper mache. May paper mache dyan. Sa baba, aralin niyo yung mga models. Mga models. Yung great saphenous vein ay nagde-drain kay femoral vein. At si great saphenous vein, saan nanggagaling? Kay medial, di ba? Si lesser saphenous vein nanggagaling sa lateral. And it drains sa popliteal vein. Theoreticals na yon. Theoreticals na yon. Tapos ito, sa knees, when you bend the knee, nakaganito ang position niyan. This is the left, this is the right. Kasi ibe-bend nila yan. So pag binend nila yan, meron nakaganyan siya. Nakaganyan. ACL, PCL. So check nyo, nakaganyan talaga siya. Nakaganyan talaga siya. So ibe-bend nila yan. Ganito talaga. Huwag nyo na tingnan ko ng attachment. Tingnan nyo lang. Nasa harap si ACL. ACL, PCL. Ito lumalabas din to. So nakaganyan siya. Nakaganyan. Pag binend nila yan, itatay nila yon o ipipin nila. ACL, PCL. Tapos yung meniscus, di ba yung letter C at yung letter O? Para malaman nyo kung medial siya o lateral meniscus. Nasa knee siya nakalagay. At para siyang gelatin. So si letter C at si letter O. Para aralin nyo. Ano MCL? MCL, medial, letter C, lateral, letter O. Yung patela, bahala na kayo. Pero kasi ginagano nila yon kung ano yung bagsak. Yun yung laterality niya. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Pero yung sana may napulot kayo dito. Kasi lagi naman kayo, sana mas nadalihan kayo sa lower extremities. Sa head and neck na lang tayo babawi. Hindi, kailangan nyo nang bumawi ngayon. May lap naman. Kailangan nyo nang bumawi ngayon. Tapos, Akin may what? so tama ko, no? Identify femur, give laterality. Sa gitna dapat to eh. So ito ang nasa harap, ito ang nasa likod. So this is the left. Identify tape structure, the head. Identify tape structure, greater trochanter. Identify tape structure, lesser trochanter. Ano ba tinatanong dito? Linya aspera. May grooves ba? Yung may tuberosity dito eh. Yeah, this good. Antivirus. Dito sa femur, tibial tuberosity. Yeah. Sa femur. Linya aspera. Condyles. Condyles, yeah. Sabi ko. Ito ang condyle ha. Ito ay epicondyle. So if you're gonna answer medial epicondyle ay ito, medial epicondyle, lateral epicondyle. Pero sa Of the tibia femur. kasi meron, Of the tibia. oo. So medial epicondyle of the humerus. Kasi kay tibia may medial epicondyle din eh. Nagets nyo? Oo, be specific. Wala kang Kasi bawas 0.5. hindi, 0.5 lang ang sasagot na. Minali ako doon. Ha? Minali ako. Minali ka? Media epicondyle. So Kulang dapat may daw. medial Of the- epicondyle of the humerus. So ito ang Of the femur. medial condyle, lateral condyle. Okay? Ano pa ba tinatanong dito? So identify the specific ulna. So ito dapat nasa loob to. So nasa loob to. Wait lang. Sir. Lower limbs.
Fibula? Ay, hindi. Tibia. 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 So, dapat nasa loob to. Ganito ang position niya. Kasi hindi siya pwedeng ganon. Dapat ganyan siya. So, left. Left to left. I-check nyo ha. Check nyo may nagmamadali na ako ngayon kasi mag-5 na. Medial. Medial yung malleolus. So, ito ang Malleolus. medial malleolus. Hindi ko lang alam kung kailangan pang isulat ng medial malleolus of the tibia. Hindi na ata, no? Medial malleolus lang. Wala Nag-isa lang. Kasi process na yun sa arms eh. Yeah. I think that should be na. Pag lateral malleolus sa fibula na yun. Yeah. Yung specific parts, I don't know if they ask. Ito kasi yung medial epicondyle, lateral epicondyle. Medial epicondyle of the tibia. Yung lateral epicondyle of the fibula ba? Sa fibula ba yung lateral epicondyle? Yes. Ayun o. Yan no, sa likod. Malleolus or lateral malleolus. Ito siya. Lateral malleolus. Medial, Ay, copy condyle pala. medial condyle ba? Medial, tibial, condyle, medial. Ito yung fibula. No, condyle ba? Di ba medial epicondyle of the tibia? Oh, Doc. Pag Kasi sa right yata. epicondyle po yung sa femur. Femur is epicondyle. Hindi, ito yan o. Sa cracks ng histo, may kasama. Oh, Diaspora Yung taas, ito medial. Yung taas niya ay epicondyle. Ayan o, epicondyle. Medial epicondyle, lateral epicondyle. Pero yung ilalim, medial condyle, lateral condyle. So ilagyan nyo na lang ng lateral epicondyle of the femur, lateral femoral condyle. Kasi may femur na siya. Tapos ito, condyle ba? Tingnan nga natin. Do I just follow? Do I pause it? Yeah. Mahirap nito ah. Yun din ko. Ito, this is the fibular lateral malleolus. Lateral malleolus. So, ang tinatanong dito, laterality lang. So, kung ito ang lateral malleolus, ganyan ba siya o ganyan? Kung saan to daw? Kung saan yung ano? Right. So, ganyan. Right. Yan daw. Sila na may alam yan. Ano to? Dami to. Mapalo na ako. Di ba alam sa sabihin ko? Here daw. So, this one should be out, pointing outside. So, this is the right. Oh. Ito ang aralin ninyo kasi nilalabas dito. Nasaan yung... Where? Kasi aralin ninyo talaga ito. Calcaneus, talus. Ito ang, ano to, navicular? Yes. Ay, Ito ano to? nabicular. Ito yung navicular. Ito yung cuboid. Ito yung cuneiform. Yes. Ito yung navicular. Cuboid. Tama ko, ginugulo mo ko. Navicular, cuboid, cuneiform. Cuneiform, navicular, cuboid, talus, calcaneus. Ito talus, calcaneus. Lumalabas to. Hindi, pag hindi na nila tatanungin to. Baka nilang Ito yan, ito lang yan. Ito. Ano? Okay na. Vertebra? Vertebra? Ay, C2. C2 axis. Ito, C1. Ang tinatanong lang nila dyan yung spinous process, transverse process, identify the specific lumbar, cervical, thoracic. Hindi. Nalito na ako. Look, if identify vertebrae, cervical, thoracic, lumbar, but if might be specific one, may itatanong doon kung C1, C2, or C7. Ang hirap mag-identify ng C7 ha. C1, C2. C1, C2 lang. Identify the specific. It's either you answer C1 vertebra. If you write C1, you have to write C1 vertebra. C1 vertebra. Ay, ito pala si C1. C1 vertebra. But if you're gonna write atlas, okay na yon. Ito, identify. It's either you write axis or C2 vertebra.
Yun yung B-specific niya. Or it's like vertebral body. Oh, this is the vertebral body. Vertebral body, spinous process, merong superior, inferior, facet. Tulo na yung luha. Yung supot ko. Ano side yung view? Tatanungin na yung view. Anong view? Hindi. Kung paano. Kasi you can hold the Don't hold the bone. Tell it to the Hindi, ang bone, you may hold the bone. You can hold it. You may hold the bone. Don't hold it. Tell it to the Most exam. So ano lang to, crash course lang, pointers lang. Aralin niyo pa rin yung mga lahat. Aralin niyo pa rin lahat. Kasi minadali ko siya, 1 hour lang kasi to eh. Hindi kasi, hindi mo mararamdam yung muscle belly. Pero ito si Tom, tibialis posterior. And then si digitorum. So digitorum is more medial. Ito siya. Tom, Dick. Harry Dick is is pinaka. small. Dick is Yes. very small. Kasi- Tom is really big. Kind of, yeah. Yeah. Basta haluchis yung pinakamalaki. Uh-huh. So, ayan. So, Tom, Dick. Dick marami. Isa lang. No. Ito. That should end. It's a... Is the tendon. Ano lang ito yung mga additional ko din. Yeah. Pero focus more on here. Itong tatlo. Focus on the dick, Leo. So, Tom, Dick, Harry. Harry. Harry is more lateral kasi crisscross nga siya. It goes to the big toe. Then si Tom is nasa gitna pero mauuna siya here. Tapos yung nasa medial na muscle belly, innervates the lateral four toes na nasa lateral side. So etong dalawa lang actually kailangan niyo tandaan. Kasi pag nakuha niyo na to, alam niyo crisscross siya, etong gitna. Alam Can niyo I na. see the crisscross? Tibialis posterior nandito, di ba? Tibialis posterior dito. So ay pumunta sa harap, ACL ang problem, di ba? Kasi dapat ito papunta sa likod. Papunta sa likod. Posterior translation ng tibia, sir, is ACL. ACL. Di ba tama? Anterior translation. Di ba po tibia yung ano, yung marker? Kung pa-forward, pang AC po yun. Tibia. Tibia. Tapos posterior femur. Okay, ulitin natin. Kasi ngayon nga nakakalito. Lumalabas kasi ito. Si tibia na lang po muna po to. So anterior translation ACL tear. So kung di ba kaya nga mayroon tayong anterior drawer. So kung mayroong anterior translation, ACL tear yon. So paano siya nagkakaroon ng injury? Sisipain niya yung likod mo. Pero kung kunwari, nakatapak ako dito, biglang football, sinipa ako dito, nag-posterior translation. Ang femur over the tibia, ACL yon. Kasi kita mo si tibia, naiwan sa anterior. Nagets? Kasi lilituhin kayo niyan. Ito yung marker talaga. Tinuro lang na anterior translation. Tinuro sa lecture anterior translation, ACL. Pero ang question nila, you were hit at your thigh. Tapos yung femur mo, nag-translate posteriorly. What is most probably torn? ACL yun. Kasi pag ganun. O, nalito ka na. Yes. Nagets mo? Basta kapag tibia yung movement, yan yung follow nyo. Kapag femur, opposite. Opposite. Thank you, Mr. Guns. Ang galing naman ang PT namin. Hindi, basta follow the Pero movement the of the others, tibia. nagets nyo? Follow the Nagets? movement of the tibia. That's it. Si femur pa opposite. Translation, no? Yes. Pakinote sa GC. Sige, send ka mama. So, uulit. Pag nag-tear ka ng ACL, ibig sabihin nun, merong anterior translation ng tibia. So, ibig sabihin, sinipa yung dito mo. Habang tumatakbo ka, sinipa yung dito mo, nag-glide siya anteriorly. Ito yung point of references lagi. Kung si tibia ay pumunta sa anterior, ACL. Kung si tibia ay pumunta sa posterior, ay PCL. Pero ang question niya, habang naglalaro kayo, your foot on the ground, sinipa ka ng player dito. Sinipa ka ng player dito. Suddenly, you were hit at the thigh. Tapos, ito yung thigh, biglang yung femur mo daw ay nag-translate patalikod. Ano yung na-tore? ACL. Kasi si tibia ay nasa harap. Yes?